Ibang balita, Afghanistan. Bakit nagdeklara ng giyera sa kapwa Muslim na Pakistan? Kamakailan ay binomba ng Pakistani Air Force ang katabing bansa nito na Afghanistan, kung saan tinarget nito ang mga Pakistani na miyembro umano ng grupong Taliban o mas kilala sa acronym na TTP, isang armadong grupo na nakabase sa probinsya ng Paktika. Ang nasabing pag-atake ay naganap noong Martes ng gabi ayon sa mga opisyal ng Pakistani Security Agency. Bagaman wala pang opisyal na pahayag mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan o ng military media nito na Inter-Services Public Relations, sinabi ng mga sources sa Al Jazeera na ang pambobomba ay naganap sa distrito ng Barmal sa Afghanistan, malapit sa probinsya ng Khyber Pakhtunkhwa sa Pakistan. Kasabay nito, kinumpirma ng rehimen ng Taliban sa Afghanistan ang nasabing pag-atake at sinabing target daw ng Pakistani Air Force ang mga sibilyan na naninirahan sa nasabing lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Taliban, umabot daw sa 46 na katao ang nasawi sa pambobobang ito, kabilang ang mga bata at kababaihan. Ayon sa social media post ni Enayatullah Khwarazmi, tagapagsalita ng Afghan Defense Ministry, na ang walang batayang pag-atake ng Pakistan ay hindi solusyon sa problema. Sabay sabing hindi papayagan ng Islamic Emirate of Afghanistan na hindi matugunan ang ganitong mga gawain ng kaduwagan, at iginiit na karapatan ng Afghanistan na depensahan ang kanyang sariling teritoryo. Ang pag-ataking ito ng Pakistan sa Afghanistan ay pangalawang beses na ngayong taon. Ang pinakahuli ay naganap ilang oras lamang matapos na makipagpulong si Mohammad Sadiq, Pakistan Special Representative for Afghanistan, kay Afghan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi sa lungsod ng Kabul. Ang pagpupulong ni Sadiq at ni Muttaqi ay upang pag-usapan ng dalawang bansa kung papaanong papaigtigin ang kanilang relasyon at ang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Nangyari ang pagpupulong na ito sa gitna ng unti-unting paghina ng relasyon ng Pakistan at Afghanistan na tila lalo pang mawawasak dahil sa ginawa ng Pakistan noong Martes ng gabi. Pinagbibintangan ng Pakistan ang bansang Afghanistan na itinatago nito ang ilang mga armadong grupo, kabilang na ang TTP, na sinasabing nagsasagawa daw ng mga pag-atake sa mga security force ng Pakistan. Sa katunayan ay inamin umano ng TTP na pumatay sila ng 16 na sundalong Pakistani sa probinsya ng South Waziristan na itinuturing na isa sa pinakamadugong inkwento ng grupo sa mga security personnel ng Pakistan. Bagaman pinabulaanan ng Taliban ang mga akusasyon, malinaw pa umano sa sikat ng araw na nanggagaling ang mga pag-atake mula mismo sa teritoryo ng Afghanistan. Sa isang pulong ng United Nations Security Council, sinabi ni Pakistani diplomat Usman Iqbal Jadun na libu-libong Pakistani na miyembro ng Taliban ang nagtatago ngayon sa Afghanistan. Umaabot anya ang bilang nito sa 6,000 mandirigma, at dahil nakabase sila sa border, araw-araw daw na problema ito ng security force ng Pakistan. Ilang ulit na daw na inilapit ng gobyerno ng Pakistan ang problemang ito sa Afghanistan, kasama ang mga datos bilang ebidensya. Pero nananatili pa rin daw itong hindi sasagot ng kabilang bansa hanggang ngayon. Dahil dito, naglunsad na daw ang Pakistan ng mga military campaign mula pa noong June, kung saan ang nangyari noong Martes ay bahagi lamang nito. Ayon kay Insanullah Tipu, isang analyst na nakabase sa Islamabad, umaabot na sa 4 na air raids ang ginawa ng Pakistan laban sa mga armadong grupo sa Afghanistan ngayong taon. Naniniwala si Tipu na mukhang personal ang pinaghuhugutan ng Pakistan sa kanilang pag-atake at mukhang planado ito sa halip na reaksyon lamang. Naniniwala din siya na ang pangakong paghihiganti ng Afghanistan ay hindi magsisimula sa gobyernong Taliban, kundi padadaanin ito sa mga Pakistani Taliban o TTP dahil sila ang talagang nagsasabi na pinatay ng Pakistan ang kanilang mga kababaihan at kabataan sa air raids.
Bagaman anya may mga hakbang si Pakistani Special Envoy Mohammad Sadiq para muling mabuo ang relasyon ng Pakistan at Afghanistan, hanggang ngayon ay wala pa talagang solusyon na nagagawa para tuldukan ang problema. Sa halip ay lalo pa itong lalala dahil sa pag-atake ng Pakistan noong nakaraang Martes. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.